mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang napakaganda sa ating pananampalataya ay yung kaisipan at sana ito rin po ay reality na, no, sa atin na ang buhay natin dito sa lupa
ay hindi nagtatapos sa hukay, kundi nagtatapos ito sa buhay na walang hanggan. Yan talaga yung pinananaligan natin. Ano? Kaya ayun ang dahilan kung bakit nagpapakabuti tayo, humingi po tayo ng tawad, kasi alam natin na ililigtas tayo ng ating Panginoon. Marami sa mga kapatid natin na hindi naniniwala sa ganito. No? Hindi rin sila naniniwala kung merong Diyos o kaya ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. At meron namang iba, kahit na sila ay Katoliko, at naniniwala naman sila sa Diyos, pero ang pinagtatrabahuhan nila ay yung buhay lang dito sa lupang ibabaw. Sana pagtrabahuhan natin yung buhay na walang hanggan. Nandito nga po yun sa ating Ebanghelyo. Kaya pag nakikita halimbawa yung nilagay dito sa katanungang ito, kaninong asawa siya, hindi na ganyan ang punto. No, pagdating natin sa langit, tayong lahat ay nasa piling ng Diyos, kasama natin siya ng habang buhay. Yun na, wala tayong ibang hahanapin pa, no? At isa pa na napakaganda ay kasama tayo sa hanay ng mga banal. Kaya dito may kita natin yung mga anghel, kasama rin po yan. Ang tawag po dyan yung Communion of Saints. Kaya napakaganda, no? Iniisip natin yung lahat ng mga nagdarasal na hinihinga natin ang panalangin, no? Ang mahal na Birheng Maria, San Jose, lahat ng mga santo, kahit na yung mga nating mga mga mahal sa buhay na naniniwala tayo na umakyat sa langit, andyan, no? Kasama natin at hindi po tayo naligaw. Ako, pagka gumagawa po ako ng homily, nakasama po yung mga namatayan, ang sinasabi ko, sana merong pagdating ng panahon ay merong great family reunion. At ito talaga ipagdasal natin, wala ni isang miyembro ng ating pamilya ang naliligaw, no? Napunta dun sa iba, kundi nakauwi sa tunay nating tahanan. At syempre pa, ang pinakamaganda sa lahat ay kapiling natin ang Panginoon. Merong beatific vision. Yun lang po ang no? Hindi po ito sa karangyaan sa langit, walang gutom. Kasama po yan. Merong package na ganyan. Pero ang pinakadakila sa lahat ay yung kapiling natin ang Panginoon, na nakikita na natin siya, na wala nang, hindi na po nakakubli. We will see Him as He is. Yun po ibig sabihin ng beatific vision, at wala na po tayo hahangarin pa. Ngayon, kung ganyan po ang ating panalangin at hangarin po sa buhay, ang ginagawa natin sa daigdig na ito ay apektado. Tayo rin na namumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, at tayo ay parating nagdarasal at sinisikap natin yung buhay natin ay kaaya-aya. At napaka magandang advice po sa atin kapag tayo po ay naglalakbay dito sa lupang ibabaw. Siguruduhin natin ang paglalakbay na ito ay hindi patungo lang sa lupa o kaya doon pababa. Ay pagdasal natin ang ating paglalakbay ay papunta sa tahanan ng ating Ama, at makakasama natin siya ng walang katapusan. So tayo po ay manalangin. O Diyos, Amang mapagmahal, binigyan niyo po kami ng regalo ng buhay na walang hanggan. Kami po ay naninigluhod at humihingi po ng inyong grasya. Gawin niyo pong pahintulutan, gawin niyo po ng paglalakbay namin dito sa lupa ay patungo sa inyong presensya, sa inyong dakilang tahanan, at nawa maging maligaya at papunan kami ng pag-asa sa paglalakbay namin sa lupang ibabaw. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.